Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ngayon ay araw ng Lunes, November 24, 2025. Kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolman Edwin Baris. At ako naman si Patrolwoman Rose Mia Marquez mula sa Manila Police District. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Arestado ng Lingayen PNP sa Pangasinan ang isang 19 anyos na lalaki na kabilang sa top 3 municipal most wanted person kaugnay sa kasong rape. Ang pagkakadakip ay bahagi ng patuloy na kampanya ng pulisya laban sa mga kriminal upang mapanatili ang seguridad at proteksyon ng mga mamamayan sa lokal na komunidad. Yan ang balitang tinutukan ni Police Master Sergeant Marvin J. Romero. Aresto ng Lingayen Municipal Police Station ang isang 19 anyos na lalaki na kabilang sa top 3 municipal most wanted person dahil sa kasong statutory rape. Kinilala ang suspect na si Mark, isang estudyante at residente ng barangay Matalaba, Lingayen. Isinagawa ang pag-aresto dakong alas 12:30 ng hapon sa barangay Poblasyon, Lingayen. Matapos dakwin din ang akusado sa Lingayen District Hospital para sa medical examination at sa Lingayen Municipal Police Station para sa tamang disposisyon. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang iyong PNN Correspondent, Police Master Sergeant Marvin J. Romero, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Master Sergeant Romero. Nakiisa ang PNP Isabela sa isinagawang Fund Bike for a Cause na inilunsad ang PAG-PTD bilang suporta sa Oplan, Hilamos. Isang programang naglalayong palakasin ang kampanya laban sa kriminalidad at itaguyod ang mga ligtas na komunidad. Ang magandang balitang ito ay ibabahagi ni Patrolwoman Janet Balad. Isa ang Isabela Police Provincial Office sa pamumuno ni Provincial Director Police Colonel Lee Allen B. Baugding sa sinagawang Fun Bike for a Cause na may temang Bike Together, Serve Together na inilunsad ng Provincial Advisory Group for Police Transformation and Development Isabela na ika-22 ng Nobyembre taong kasalukuyan sa Isabela Sports Complex, Barangay Alibago, City of Ilagan. Pinangunahan ng aktibidad ni na Mr. Ismael G. Atienza Sr., Chairman, Isabela Anti-Crime Task Force or Vice Chairperson ng Provincial Advisory Group for Police Transformation and Development, Reverend Dave L. Talavers, Senior Pastor, Christian Bible Baptist Church, Honorable Evin J. C. Diaz, Board Member, 1st District of Isabela,
Dumalo rin sa nasabing aktibidad ang mga bike enthusiasts mula sa iba't ibang panig ng Region 2, maging ang mga force multipliers ng Gamu at Ilagan. Nagpahayag naman ng mensahe ang mga membro ng lokal na pamahalaan at nangakong mananatiling katuwang ang probinsya sa mga programang pangkaligtasan at pangkaularan. Binigyan diin naman ni Provincial Director Baugding ang layunin ng aktibidad na hindi lamang ito isang fun ride. Isa itong panawagan para sa mas ligtas na kalsada at mas disiplinadong komunidad. Ang nalikom na pondo mula sa programa ay ilalaan para sa pagpapatuloy ng Oplan Hilamos, programang inisyatibo ng ating Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio C. Nartares Jr. na naglalayong isaayos at pagandahin ang mga pasilidad ng kapulisan upang makapagbigay ng mas profesional at maaliwalas na lugar sa serbisyo. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Janet Balad, alagad ng batas, taga-taguyod ng Manila Police. Maraming salamat, Patrolwoman Balad. Arestado ang 4 na individual sa isinagawang buy-bust operation ng mga pulis sa May Kawayan, Bulacan. Ang operasyon ay bahagi ng mas pinaigting na kampanya ng PNP laban sa iligal na droga upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan sa komunidad. Patrolwoman Crestelyn Javier, magbabalita. Mga tauhan ng May Kawayan City Police Station ang 4 na individual matapos ang ikinasang buy-bust operation sa barangay Bahay Pare, May Kawayan, Bulacan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Melvin M. Florida Jr., hepe ng naturang istasyon ang mga suspect na sina alias Ronel, 40 anyos, alias Jenny, 36 anyos, alias Arnel, 37 anyos, pawang residente ng May Kawayan, Bulacan at alias Jeric, 21 anyos, residente ng Pandi, Bulacan. Nakumpiska mula sa kanila ang 7 sachet ng hinihinalang shabu, 1 sachet ng hinihinalang marijuana na may tinatayang timbang na 23 grams at may standard drug price na 156,400 pesos, 1 caliber 45 pistol na may 4 na bala at 500 peso bill bilang buy-bust money. Nahaharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Article 2 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at paglabag sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Patuloy ang Bulacan PNP sa pamumuno ni Police Colonel Angel L. Garciliano, Provincial Director ng Bulacan Police Provincial Office sa pagpapaigting ng kanilang operasyon laban sa ilegal na droga at iba pang uri ng kriminalidad upang matiyak ang kaligtasan at kapayapaan sa kanilang nasasakupan. Mula dito sa Bulacan Police Provincial Office, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Pearl Crestelyn Javier, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Javier. Muling nagpakita ng mahusay na koordinasyon ang Philippine National Police at PDEA sa isang matagumpay na anti-illegal drug operations sa Iloilo. Ang pinagsanib na aksyon ng 2 ahensya ay nagresulta sa pagkakahuli ng mga sospek at pagkakakumpiska ng iligal na droga, patunay ng kanilang patuloy na pagsisikap na labanan ang kriminalidad at protektahan ang komunidad. Ibabalita yan ni Patrolwoman Justin May Halyores. Arestado ang 3 individual sa isinagawang buy-bust operation ng mga operatiba ng PDEA 6, katuwang ang kapulisan, sa Barangay Bitoon, Haro, Iloilo nito lamang ika-23 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Kinilala ang mga nadakip na sina alias Chito Agi na pangunahing target ng operasyon at dating preso, alias Dave, 23 anyos at alias JM, 24 anyos. Batay sa masusing pagmamanman, itinuring di umanong drug den ang naturang lugar matapos matukoy na ginagamit umano ni alias Chito ang kanyang mismong bahay para sa aktibidad na may kinalaman sa iligal na droga. Mariin namang itinanggi ng 3 na sila ay gumagamit o nagbebenta ng nasabing ipinagbabawal na gamot. Na-recover sa operasyon ang 13 plastic sachet ng suspected shabu at kasalukuyang nasa kustodiya na ng mga otoridad ang mga sospek para sa kaukulang dokumentasyon at nakatakdang sampahan ng kasong may paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Muling
muling pinatunayan ng Philippine National Police at Philippine Drug Enforcement Agency na epektibo ang kanilang pagtutulungan sa pagpapatibay ng kampanya kontra iligal na droga para sa seguridad ng mamamayan. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula rito sa Western Visayas, ako ang inyong PNN Correspondent Patrolwoman Justin May Halyores, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Halyores. Nahulihan ng higit 1.3 million pesos na halaga ng hinalang shabu ang isang dating guro sa pampublikong paaralan sa Cebu City sa isang matagumpay na anti-illegal drug operation. Ang pagkakahuli sa sospek at pagkakakumpiska ng droga ay bahagi ng patuloy na kampanya ng PNP laban sa iligal na droga sa lungsod. Patrolwoman Annalyn Canoog, ibalita mo. Mga otoridad ang nasa mahigit 1.3 milyon na halaga ng hinalang shabu mula sa isang former public school teacher sa nilunsad na buy-bust operation sa Barangay Kalunasan, Cebu City noong 21 ng Nobyembre sa taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Captain Vincent Buntilaw, officer in charge ng Police Station 9, Cebu City Police Office, ang suspect na si alias Gary, 44 taong gulang, residente na Sitio Santol, Barangay Sirao, Cebu City. Dahil alas 11:50 ng gabi nang magsagawa ng buy-bust operation ng operatiba na kung saan naaresto ang suspect. Nakuha mula sa kanya ang 6 na medium at 3 large pack at 2 large night-tied hinalang shabu na aabot sa 200 na gramo at may standard drug price sa 1,360,000 pesos, belt bag at buy-bust money. Agad na dinala ang suspect sa nasabing himpilan para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Patuloy ang maigting na kampanya ng kapulisan laban sa illegal na droga bilang bahagi ng advokasya para sa isang ligtas at maayos na pamayanan sa ilalim ng bagong Pilipinas. Mula dito sa Cebu City, ako yung PNN Correspondent, Patrolwoman Annalyn N. Canoog, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Canoog. Bumaba ngayong taon ang bilang ng mga kaso ng online scam sa bansa. Ayon sa ulat ng PNP Anti-Cybercrime Group, ipinakita ng datos na mas epektibo ang mga isinasagawang kampanya kontra cybercrime at mas pinaigting na public awareness na nagresulta sa mas mababang insidente ng panluloko sa internet. Ang pagbaba ng bilang ay patunay ng patuloy na pagsisikap ng ACG na protektahan ang publiko laban sa digital crimes. Panoorin natin ito. Bumaba ang online scam ngayong taon kumpara sa taong 2024 ayon sa Philippine National Police Anti-Cybercrime Group. Ayon kay Police Lieutenant Wallen May Arancillo, spokesperson ng PNP ACG, nasa 3,941 na kaso ng online scams ang na-report ngayong taon kumpara sa 7,081 na kaso na naitala noong 2024. Sinabi ni Police Lieutenant Arancillo na malaking tulong ang kamalayan ng Pilipino hinggil sa social media interaction at online transactions. Gayunpaman, nagbabala ang PNP na hindi dapat maging kampante ngayong papalapit ang holiday season, lalong-lalo na sa mga bare months na tumataas ang cybercrime. Nananawagan ng PNP ACG na agad i-report ang anumang kahinahinalang online activities upang maiwasang maging biktima nito. Lalo na't mas aktibo ang mga scammer ngayong Yuletide season. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Mga ka-PNN, 31 days na lang, Pasko na. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya,
Kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolman Edwin Baris. At ako naman si Patrolwoman Rose Mia Marquez mula sa Manila Police District. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at mararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.